topic po natin ngayon is about kahirapan. Ayan. Kasi marami po sa mga kasama namin, puro nasa mahirap na side. Yung mga nandito sa page ng Savis. Ang gusto ko lang sabihin, dapat po, sana kayanin natin na sa atin po matapos ang kahirapan. Halimbawa, nung maliit pa kayo, si Lolo, si Lola, nagkwento na sila, ganito kami noon, ganito yung buhay namin noon, ang hirap. Naipasa po nila yan sa nanay, tsaka sa tatay mo. Ganon din ang kwento sa'yo ng nanay mo, tsaka tatay mo na, naku, ang buhay namin noon, ganito, ganyan, ang hirap. Sana po, sa inyo na po, tumigil. Tama na po yun, tama na po yung mahirap tayo. Paano? Mindset natin dapat, kailangan kumita tayo, kailangan magkapera tayo. Dapat nasa isip natin yun na i-claim mo. Kailangan sabihin mo na gusto ko ng pera. Kailangan ko ng pera. Gagawa ako ng pera. Para pag-gising mo lang, motivated ka na. Kasi alam mo marami kang pangangailangan lalo na yung mga nasa ospital. Kailangan ng mga panggastos. Paano kung maaawa ka sa sarili mo, negative ka agad yun. Maawa ka sa sarili mo, sasabihin mo, wala akong pera, paano yan? Anong gagawin ko? Nandito ako sa ospital. Mali yun. Meron po kaming mga kilala, mga natulungan namin na nandyan din sa ospital. Nasa ICU pa nga yung mga anak nila. Pero nagtataka ako, ang lakas magbenta. Kasi binigyan po namin sila ng opportunity na magkaroon ng maliit na negosyo nila. Nagpaumpisa po kami sa kanila ng reselling. Ang dami po namin binigyan. Yung mga iba, nasa bahay lang naman yung warrior nila, nakakatakbo-takbo naman yung mga bata. Pero itong mga nanay na nasa ICU, sila yung masigasig na nakapagbenta, nagre-order agad, nag-stock, yung seed money na binigay namin sa kanila, actually seed product na po yun, na binigay namin sa kanila para ibenta nila, nagawa nila, nagre-order sila, paulit-ulit, so kumikita sila ng tuloy-tuloy. Samantalang yung mga pasyente nila ay nasa ICU. Pero yung mga iba na binigyan namin, wala na. Yung madami, nakakalungkot man sabihin, madami ang hindi na nagparamdam. Kumuha lang ng package, tapos hindi man lang parang tumakbo, sabihin na natin na tumakbo, hindi na nag-upgrade. Pag tinanong mo, kumusta na yung mga paninda natin, ang hirap po ibenta, ang tagal po, ginagamit na lang po namin, ganun-ganon. Parang mahirap ibenta, 50 pesos lang isa. Ang ganda ng kita. Napaka-marketable yung item, maganda yung produkto. Ganon. So, nasa tao po talaga. Nasa tao po, may mga tinutulungan kaming tao. Sometimes, nasasabi namin na hindi deserve ng tao na yun na matulungan. Bakit? Kasi siguro, gusto na niya na, ito na lang siya, gusto na lang niya mahirap siya, ayaw niya mag-improve. Or, hindi ganun katindi yung pangailangan nila. Kasi, sabi nga nila, pagkapit ka sa patalim, di ba? Di ka man kapit sa patalim, sana ganun yung feeling, yung talagang kailangan ko to. Kailangan ko to, kailangan ko magkaroon ng pera, ganun po. Kasi po, kung hindi po tayo, wala tayong drive, wala po tayong panggigigil na kumita, hindi po talaga tayo kikita. Kailangan po, nandun sa puso natin, nasa isip natin na kailangan kong kumita. Dahil marami akong kailangan bayaran, marami akong kailangan gamitin, ganun po. Dapat po, nasa isip natin na kailangan natin ng pera. I-claim po natin yan. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan po natin, kaya anong gagawin? Magsumikap. Huwag ka pong humingi ng hingi. Hindi mo po kailangan na humingi ng humingi kung ikaw ay marunong magtrabaho. So, sana po, hindi lang po yung samahan natin ay puro lang na tutulungan ka namin, bibigyan ka namin ng ganito. Sana po, kakitaan namin kayo ng sipag. Kakitaan po namin kayo na gusto nyo pong tumulong sa sarili nyo. Kasi kami po, naghahanap po kami ng maitutulong sana namin na yung magtutuloy-tuloy. Para hindi po kayo laging nahingi. Di po ba mas maganda na sa naghingi kayo ngayon, sa susunod, ikaw naman yung magbibigay. Kaya nga po yung aming project na yon, nagbigay kami ng reseller package. Tapos pag nakabenta ka, may quota silang inaabot. Ang konti lang ng quota nila. Parang halagang 1,000 pesos lang na maibenta mo.
mag-i-sponsor kami ulit sa iba, bibigyan din namin ng package under your name na parang ikaw yung nagbigay doon. Ang ganda-ganda po ng project. Ang nangyari, yung mga naunang binigyan, wala, hindi sila nagsikap. So, imbis na dumami tayo, na merong mumunting negosyo, hindi po tayo dumami. Hindi po tayo dumami kasi tumigil po dun sa mga unang nabigyan namin. Kung iisipin mo naman, baka naman nagkamali kami ng binigyan, baka nga. Kasi po, tinatanong naman namin sila, bakit mo kailangan nito? Bakit mo kailangan ng ganito? Bakit kailangan ikaw bigyan namin? So, nagbibigay naman sila ng reason. Yun nga, ang ganda ng reason. Ang ganda ng paliwanag. Ang ganda ng pangako. Kaya lang, yung pangako, wala na. Hindi naman pala nagtrabaho. So, alam niyo yan, kung sino-sino kayo. Alam niyo yung mga binigyan ko ng hanap buhay na hindi po nagtuloy. Sadly po, yung mga iba, hindi na po lumalapit. Siguro nahihiya na. So, ganun po ang nangyayari. Pagka kayo po ay tinamad-tamad o meron kayong pangako na hindi nyo ginawa, yung susunod, alam nyo na po na hindi ko po kayo mabibigyan ulit or sa sarili nyo na hindi ka na makakalapit. Kasi nga po, hindi nyo pinagbuti. Pero kung pinagbuti nyo, may mga ilan pa pong mamshis na tuloy-tuloy pa rin ang pagbebenta. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbalita nila sa amin na, Ma'ams, nakabili ko ng diaper. O lola, nakabili ko ng gamot para sa aking warrior. Salamat sa munting negosyo. Ganun po sana. So, yun po, pag po meron nagbigay sa inyo ng tulong, na lalong-lalo na yung kikita kayo, may ahon kayo kahit paano, magkaroon kayo ng konting panggasto. Na po, pagbutihan nyo po, wag pong kalilimutan na mag-update para po alam namin kung ano pong nangyayari sa pinadala namin sa inyo. So ganun po, iiwanan ko po kayo ng mensahe na bangon, magsikap, tama ng kahirapan, tama na po yung nag-aantay ka lang, huwag ka pong maawa sa sarili mo. Huwag kang maawa sa sarili mo kasi pag naawa ka, malulugmok ka, negative energy yung pumapasok sa'yo. Kailangan magtiwala ka sa sarili mo, sabihin mo, kaya ko to, kaya ng iba, kaya ko to. Ganun lang po. Ganun lang simula. Babangon ka sa tuwing umaga, pagbangon mo, sabihin mo, kaya ko, gagawa ako ng paraan. Ganun lang po. So, maraming salamat. Hanggang sa muli.